Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner. Pasensya ka na, medyo naamoy mo ba yung ano? Kakagaling ko na sa CR eh. Feeling ko may dala akong bomba at yung bombang yan makakarating hanggang ilong mo. wag kang mag-alala, partner. Wala akong COVID, pero mahina yung pang-amoy ko ngayon. So, okay. You're So, safe. baliwala. We are safe. Ay nako, partner, yan bang mga ganyang klase mga bagay? Handa ka na ba sa ganyang klase mga bagay pag nag-asawa ka na? Pinag-iisipan ko nga eh. Ang dami pala talagang ang daming mababago eh. Ang daming consideration. Pero alam mo, kahit naman let's say, kunyari, ganyan ka, di ba? Yung, hindi na ikaw. Kunyari, ibang tao, let's say, nung binata pa sila, makalat sila sa gamit. Yung brief nila kung saan-saan lang, yung t-shirt nila kung saan-saan lang, umutot-utot sila kahit kailan nila gusto, 'di ba? Didighay sila ng walang pakundangan, 'di ba? Yung mga typical na ginagawa kapag komportable ka sa isang lugar, okay? Tama. So parang feeling ko kapag naging asawa ka na or mister, sa mga una talaga mag-a-adjust ka, pero eventually lalabas din ang tunay na kulay. Oo, makikita talaga nila, no? Makikita pa rin, oo. Tapos, huwag ka mag-alala dyan, partner, kasi kahit na gano'n, na may nakikita kami mga kababuyan sa mga kalalakihan, at kayo din naman sa amin, diba? Eventually, kasi mahal mo naman, tatanggapin mo na lang, tapos ikaw na lang magliligpit, ikaw na lang mag-a-adjust, ikaw na lang yung iintindi, ikaw na lang yung magtitiis ng amoy. Yung gano'n. Kasama talaga yan eh. Totoo yan. Siguro parang lang din, parang pakikipagtropa, kasi wala pa naman ako masishare tungkol sa pag-aasawa, kasi papunta pa lang ako doon. Pero parang pakikipagtropa din, di ba sa una, kunyari may mga friends ka na girls, di ba? Sa una talaga medyo papakitang gilas ka eh. Kailangan magbibis ka ng maayos-ayos kahit nasa bahay ka, di ba? Yung pambahay na maayos sa madaling salita pag dumating yung mga bisita mo mga kaibigan. Tapos darating yung time na makikikain siya sa inyo, syempre hahainan mo ng masarap na pagkain, tapos pag gagamitin mo yung mga maayos-ayos na plato at hindi yung mga pang-araw-araw yung mga plato. Tapos pag dumating yung mga kaibigan mo, lilinisin mo yung banyo. Pero pag ito mga kaibigan mo na to, tumatagal ng, 'di ba, tumatambay sa bahay ninyo, parang second bahay na nila. Correct. Wala ka na rin pakialam eh, na kahit ang itsura mo gulo-gulo, kahit true. Totoo diba? yan. Kahit madumi yung banyo nyo, okay lang. Sige, gumamit ka na. Ikaw na bahala maglinis yan. Tagalin ko naman. Mga ganun tipo. Ganun din yon, partner. Parang sa una, syempre, pakita lagi best foot forward, ganda-gandahan lahat, ganyan. Tama ka, perfect example yung sa mga plato na magaganda, maglalagay ka pa ng plate charger, di ba? Ganun. May coaster pa, taray. May coaster. May pa-coaster. May pa-coaster pa, ganyan. So, alam mo yun, pero eventually, kapag lagi na sila nandyan, hindi na. Kuha ka na lang doon. Kahit na hindi na pare-parehas yung plato, kahit mag-paper plate siya, yung bang mga ganun. So, ganyan din yung mangyayari sa'yo, partner. Kasi ako nung kinasal ako dati, ang unang, hindi kasi ako mahilig mag-ayos ng gamit ng ibang tao eh. Hindi ko yan gawain. Hindi mo alam kung paano maayusin kasi nga gamit nila yon. Parang gano'n. Correct. O, diba? Yung gamit ko nga, hindi ko maayos eh. Ayusin ko pag gamit niya. Hindi, pero parang meron kasing nagbigay sa akin ng advice dati nung bagong kasal ako or bago ako ikasal noon, na parang, alam mo kung bakit yung mga lalaki ng bababae, gumanon siya. Sabi niya, kaya sila ng bababae kasi hindi nila nararamdaman na inaalagaan sila. Yung etong taong to, parang ang experience niya kasi is yung parents niya. So yung mommy niya, iniwan ng daddy niya kasi nangabet.
Tas ang rason nung lumaki na siya, ang binigay na rason sa kanya ng daddy niya is that hindi daw maasikaso yung mommy. Samantala daw yung kabit, as in mula pagising hanggang sa pagtulog, lahat ng pwedeng asikasuhin sa kanya ginagawa. Ipe-prepare yung ganito, ipe-prepare yung ganyan, mga ganun na mga eksena. Tapos yun yung sabi niya sa akin, parang advice niya sa akin bago ko ikasal. Sabi niya, kaya ikaw, kailangan ipakita mo talaga na pinaghahandaan mo siya, mga ganun, maasikaso ka, ganun. Sabi ko, hala, kahit hindi naalarma ka ba? Oh, medyo, kasi hindi naman ako ganun. So, kasi hindi ikaw yun, alam mo sa sarili mong, shucks, hindi ako to. Correct, ganun ba diba? talaga dapat? Teka nga, mga ganun. So, syempre, on the first, parang trinay ko din naman, partner. So, bago siya maligo, ipe-prepare ko na isusuot niya. Mga ganyan. So, yun na, mga ganon. Tapos, eventually, alam mo, to make the long story short, nung una sinusuot niya naman, kasi siguro nahiya din siya sa akin na pinipili ko yung mga pinipili. Diba? Nagpipili ako ng mga hindi niya pinipili. Pero eventually, alam mo, partner, nag-adjust kami sa wag ko nang pakalamanan yung mga susuot niya kasi total naman kahit naman maglabas ako ng iba't ibang kulay ng damit, ang pipiliin niya pa rin yung same old black shirt. Yung pa din. Kahit bilan ko siya ng bagong tawag doon, pantalon, ang pipiliin niya pa rin yung pinaka-komportable niyang shorts na parang ang asim na. 'Di ba? Yung bang mga ganun. So parang sa una talaga magta-try kang yung you do your part. Ganyan, to adjust. But then eventually lalabas din yung tunay na kulay na tsaka kayong dalawa mag-a-adjust na din kayo sa isa't isa. Ganun. Tama. Tsaka yung sa una lang siya nakaka-nervyos. Yan, tama. Kasi ang tawag doon nangangapain, nag-a-adjust, tama yun. Kumbaga dinidiscover nyo kasi yung ugali ng isa't isa. So sa una, talagang parang siguro given siya na kailangan pakitang gilas ka. Yung matutulog ka, magtututubrush ka muna bago matulog. Samantalang ang totoo, hindi ka naman talaga nagtututubrush bago matulog. Tapos pagka yung tipong kailangan mabango ka palagi, nakaayos ka pa rin. Siguro mga first few weeks, kailangan presentable ka pa rin. Pero pag tagal-tagal talaga ng panahon, kahit anong itsura mo, kahit anong baho mo, okay lang, wala nang pakialam. Yung tipong nagbababuyan na nga kayo minsan, inuututan mo siya sa mukha niya, 'di ba, habang natutulog siya, paamoy mo yung paa mong mabaho, mga ganun tipo, kasi hindi na kayo nahihiya. Kasi nga lumilipas na nakapag-adjust na kayo, nagkakasanayan na kayo ng ugali, nagkaka-discover na kayo ng mga kababuyan nyo, 'di ba, ng kahinaan nyo. Pero sa first few weeks, feeling ko talaga kailangan best foot forward pa rin. Kailangan pakita mo nagluluto ka kahit di ka naman talaga nagluluto. Pero hindi kinaya ng sistema mo Alam mo sa sarili mong hindi ka naman talaga nagluluto. So hindi mo na pinilit, 'di ba? Nakahanap ka ng ibang alternative. Ako yung pagluluto yan, hindi ko yung pinilit. Nung una, pinilit. 'Di ba hindi kinaya? Pero hindi ko kinaya kasi eventually nga lalabas din Naniniwala kasi ako na ang isang tao hindi siya truly magche-change ng sobra. Mag-a-adjust lang siya. Kumbaga yun na yun siya Parang kung what you see, alam mo parang of course yes, people change, pero hindi sila yung magche-change ng 360 degrees. Palagay ko, dadating yung panahon na babalik at babalik pa rin sa nakagawian, parang ganun, 'di ba? Pero of course, bongga kung talaga nakakapagbago, di okay. Pero yung talagang sobrang magiging bago, hindi Parang feeling ko, naniniwala ko na nag-a-adjust na lang sa sitwasyon. Parang tama. Tapos ako partner, ewan ko lang kung di lang nagsasalita yung asawa ko pero kasi naniniwala talaga ako na hindi basehan ng pagiging isang mabuting misis yung magaling ka magluto. Palibasa kasi, hindi ako marunong magluto at ayos naman kami mag-asawa. Hindi ko nga alam kung hindi niya lang sinasabi sa akin or whatever, or tinanggap na lang din niya yung ganon. Kasi hindi ko naman naririnig sa kanya ever yung buti pa si ganto, ang galing magluto, or buti pa siya. Yung mga ganon, hindi Mas naririnig ko pa sa anak ko yun Parang, Mom, you don't even cook for us, ganyan. Pero kumbaga sa asawa ko, parang hindi. Kasi siguro nga, we have learned to adjust to each other. Nakapag-adjust na kami sa ganyang klaseng natanggap setup. Natanggap nyo na yung hindi nyo kayang gawin at kaya nyo gawin. At kayang gawin. At dahil dyan, parang mas tanggap namin na bibili kami sa labas. Mas bonding moment namin yung pipili kami ng kakainin. Yung bang mga ganon, yung magda-drive-thru, parang ganon. Kasi nga, we have learned to adjust to that fact na nung una trinay ko magluto pero hindi talaga
Hindi ko talaga kinaya eh. Di ba? Kasi mas lalo, parang feeling mo lalo ka napapahiya. True. Yung pinipilit mo masarap yung ginawa mong pancake pero hindi talaga. Yun na nga. Di ba? Kaysa ma-hurt na lang ako sa mga sa mga bagay-bagay. Di ba? Dami ko tuloy naiisip ngayon. Totoo yun, parang ang daming magkakaroon ng ang dami kong adjustment na gagawin, ang daming babaguhin. Minsan nga nag-joke ako sa girlfriend ko, sabi ko kasi yung apartment namin sa Makati, madaming ipis doon, madaming daga doon, tapos walang tubig, sabi kong ganyan. Willing ka bang tumira doon? Isip siya na matagal bago siya sumagot na parang may mga pets kasi kami doon, mga daga at ipis. Sabi ko, nung isang gabi nahuli namin 20 daga. Isang gabi pa lang yun, ha. Oh my gosh. Sabi ko, willing ka bang tumira sa ganung klase ng bahay? Isang gabi 20 daga yung mahuhuli mo. Ang dami, basurahan pala yung tirahan. Yung mga ganun tipo. So, ayun, feeling ko maghahanap ako ng bahay kasi hindi ko naman siya pwedeng patirahin kung saan apartment ako nakatira. Doon sa Mandaluyong naman, pag ako kasi lagi ako may entourage pag lumilipat ako, hindi pwedeng ako lang. So nandan yung dalawa kong anak, tapos marami pa akong kasama, may 3 akong pinsan na lagi nakadikit sa akin, yung mga ganung tipo, at hindi sila nawawala sa tabi ko. So pag lumipat kami doon sa condo na maliit yun for us. So yun pa lang matinding adjustment na kaagad. Tama. Hindi, tsaka partner, ewan ko lang it's different for everyone ha. Ako dati marami akong entourage. Nung nag-asawa ko, nawala lahat ng entourage ko. Fortunately and unfortunately yun but it can be different for every situation. Ako, grabe ang entourage ko, 4, lagi kasama ko lahat ng PA ko. Pero partner, nung kinasal ako, matik na wala sila. Siguro kasi alam nila naintindihan nila na private hindi na ganon. Actually nag-start pa nga yun sa nung kinasal ako nung mismong wedding. Hindi they were guests na lang. Parang ganon. Parang alam nila na magta-transition na yung ate nila into somebody else and they have to step back. Nagets nila yun. Ayun, but hindi ko sinasabing aalis lahat ng tao sa paligid mo. Hindi ko sinasabi yun. Pero it comes with the territory. It comes with marriage. Yung pag nag-start ka ng sarili mong nila sila mahihiya, no? Oo, mahihiya na din sila. Samantalang dati nung kayo, wala siya komportable magbukas ng ref. Di ba, pakialaman yung aparadara mo, pinapakailaman yung bag mo. Di ba, may dinudukot sa bag mo. Mag-iiba yun. Kasi syempre ngayon, okay lang kasi hindi pa naman kayo kasal. Pero kapag halimbawa kasal na, ewan ko again, iba-iba naman ang bawat sitwasyon, 'di ba? Pero kapag kakasal na, yung alam mong ano kaya sasabihin niya? Syempre hindi naman, 'di ba? I mean, hindi na lang ikaw ang consideration, dalawa na kayo. Yes. Yung mga ganun. Yes. Pero alam mo, pinakamagandang bagay diyan, kapag may umutang sa iyo partner. Sasabihin mo na ganito, ay, joint account na kasi kami. Itatanong ko muna kay Mrs. Nako, partner, wala na makakautang. Effective. Oo, wala na makakautang. Kasi totoo naman din. At yun din yung isang bagay na dapat paghandaan mo, partner, at paghandaan ng mga ikakasal. Kasi recently, meron ako nakita mga small weddings na nakikita ko mga intimate. So sabi ko, ay talagang pinupush na ng mga tao. No? So tuloy pa rin ang mga kasal, ganyan. Yung handling the finances, yun talaga yun. Parang paano ba, 'di ba, katulad nung iba nating mga DJ na mga lalaki partner, ang mga ATM nila nasa misis nila, 'di ba? Pwedeng ganon or pwedeng hindi din. 'Di ba? Ang maganda kasi sa feeling ko kasi partner, ang maganda sa setup na parehas na kumikita. Pwede na lang kayong come up with a system na ikaw ang bahala sa ganito, siya ang bahala sa ganyan. Basta may sarili kayong pera. Pwede yun, partner. Ang feeling ko lang kasi kapag isa lang kasing kumikita ng matino, meron talagang isang dapat na nag-handle. Pero kung parehas naman kayo, yung marunong maghawak ng pera, correct, diba? Tama yun. Yung hindi ilulustay sa online gaming o kung anek-anek, yung marunong talaga, ganun. Ang dami ko tuloy natututunan ngayon. Bigla tuloy nag-pop out sa akin, partner. Ngayon lang, ewan ko ba, ito ba ay senyales na mag-isip ako? Charot lang. Charot lang. Sabi niya dito, marriage is not about beautiful wedding, fancy homes, cute kids, nice cars.
And hindi ko mabasa, hindi ko alam paano basahin yung isa. Hindi ko na itutuloy. Marriage is hospital stays, working long hours, fighting through struggles, paying bills, and keeping the faith and staying through it all. So, oo nga, no, hindi pala talaga, So, good luck. Hindi talaga siya madali. Yung sarili ko nga lang bill, nahihirapan ako, struggling ako, paano pa, kunyari, di ba? Siyempre, pag humanap kami ng bahay, so ibig sabihin, mas malaki yung magiging bills namin. Oo, so ibig sabihin, partner, magrenta kayo ng bigger na place. Saan ba siya nakatira ngayon? With the parents o independent? With her family. Pero mas matagal siya sa hospital. So with the parents pa din, with the family pa din. Oo, family. Naku, adjustment. Bonggang-bongga. Si ano ating naman, hindi naman 22. So ilang years old na din na nakatira sa magulang. Good luck, partner. Pero ang maganda dyan, it's exciting. Yun na lang, discovering is very exciting. Yun na lang, yun tsaka pag love na love mo naman ng isa't isa, talagang you will find ways to adjust to each other. Yun, tama. Diba? Napakadaming tips na natutunan natin ngayon. So kung kayo medyo nag-iisip, pag-isipan nyo mabuti. Kasi mahirap talaga pag nandun ka na, tapos magba-back out, mahirap na, di ba? So ngayon pala, pag-isipan nyo na po, di ba? Oo, madami mga bagay. Good luck sa mga magpapakasal. Alam mo, madami mga bagay na minsan nilulunok na lang. Di mo na lang palalakihin kasi kesa lumaki, yung mga akong one thing na natutunan ko talaga sa marriage namin, it doesn't matter who says sorry first. It doesn't matter who's at fault. Basta yung piliin mo na lang na maging okay na kayo, ayos na yun. Kasi in the end naman, nakakairata kayo, nasa isang bahay kayo, nagdadabugan kayo, di ba? So ikaw na lang, kung ikaw naman yung medyo, be the bigger person. Ako lagi yun eh. Ako lagi yung bigger person. Ako na lang. Sige na. Ako na may kasalanan. Ako na ako na lahat. Ganyan. Sige, intindihin ko na lang. Sige. Ganyan. Ako naman, siguro nakita ko sa sarili ko na since bata pa lang ako, tawag dito, independent na ako. So, kumbaga, na high school ako, college ako, tumira na ako sa napakaraming bahay at napakarami na ng taong napakisamahan ko. And so far, kung babalikan ko, wala naman ako nakaaway sa lahat ng mga nakasama ko. Yung mga roommates ko, halimbawa, nung college, na dalawa kami sa isang kwarto. Tapos never naman kami nag-aaway, kumbaga, so nakikita ko na, feeling ko, hindi naman mangyayari na nakapag-adjust na ako, natutunan ko ng manghilatis ng tao at marunong ako tumanggap ng pagkakamali or kung ano mang hindi maganda sa isang tao. So feeling ko, kakayanin ko naman to. Go, go, go! Good luck sa lahat ng mga balak mag-asawa soon. Yes, true. It's exciting, nakakatakot at the same time. Kaya nga dapat lagi nating sinasabi, pinaghahandaan po yung ganyang bagay. Hindi po yan yung parang in love ka tapos go na. Hindi, ang daming factors to consider. Lalo na pag may kids na. Anyways, maraming salamat sa lahat ng mga mag-asawa na nakatutok sa atin ngayong umagang ito at yung mga nag-aantabay ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Susunod na po yan, mga kabisyo. Okidoki. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Kumusta ka ngayon, partner? I'm doing good. Nasaan ka ngayon? Ano pinagkakaabalahan mo? Sino kasama mo?
Oh my God. Tatay. Hindi ko. Kaya yung mga tatay may higpit dati. Hindi ko kinaya yung Q&A. Oo nga. Ang tindi ng Q&A. Ganyan ba yung parents mo? Ganyan ka ba sa anak mo? Hindi pa naman. Hindi pa ako umaabot dyan eh. Kasi syempre hindi pa naman teenager. Pero siguro pag teenager, baka. Saan ka nagpunta? Ginawa mo na ba yung assignment mo? Bakit kasama mo kagad yung mga kaibigan mo? Ano, text ka ng text? Hindi mo pa ako... hindi mo pa nga kinukuha. Ay, ginagawa ko na pala, partner. Oo, di ba? Nakikinikinita mo na, di ba? Kung gaanong taranta yung anak mo kapag sasalita ka ng ganyan, yung sunod-sunod ng tanong, ni isa wala siya nasagot sa tanong mo. Nakakaloka. Palibasa naman kasi, 'di ba, partner? Makaka-relate dito lahat ng mga magulang. Yung mga anak natin parang hindi nakakakita. Hindi nakita na sa harap ng basura, hindi pa pinupulot. Alam mo yun, nakakalat ng gusto. Madami na nadisgrasya doon sa Lego, hindi pa pinulot. May nadapa na doon sa banana peel o balat ng saging, hindi pa rin pinulot, 'di ba? Tapos bukod dyan, partner, makailang beses kang nagsabi ng pangalan. Hihintayin mo pa na sabihin yung buo mong pangalan kasama yung para middle sumunod. name. Tama. bago sumunod. Yun din naman, 'di ba? Kaya minsan hindi mo rin na masisisi yung mga magulang kung bakit parang tunog nagger. Ano ba? Totoo. 'Di ba? Ang kulit eh. Tama nga yung sabi nila, no, maiintindihan mong lahat ang punto de vista ng mga magulang mo kapag naging magulang ka na rin. Ako, ngayon ko lang talaga din naintindihan kung bakit yung nanay ko dati paulit-ulit yung mga sinasabi niya, kung bakit ang taas-taas ng boses niya. Kasi ngayon, nung naging magulang na din ako, ay oo nga, no, ito rin yung mga linya sinasabi ng mga nanay ko noon eh. Correct, diba? totoo. Yung tipong, kunyari, sinita mo yung bata, o kaya may iniutos ka lang, ang tendency niya, hindi mo nasusunod eh. Magbibingibihan kasi busy sila sa ginagawa nila. So, ikaw naman, uulitin mo yung sinabi mo. To the point na mapipiko na sila kasi nakalimang ulit ka na bago sila sumunod. So di ba magagalit na sila, magdadabog na sila, hindi nila naiintindihan yung nanay. Di ba? Ako tutuusin, nakalimang beses na palang paulit-ulit na nag-instruct yung nanay, nagtanong yung nanay, hindi ka sumagot. So ngayon naiintindihan ko sila. Kaya akala natin paulit-ulit sila, yung pala hindi lang talaga tayo sumusunod nung bata tayo, matigas ang ulo natin. Correct. Diba? At alam mo, hindi lang yung sa hindi pagsunod pagdating sa mga gawaing bahay, partner eh. Sa palagay ko, in all aspects eh. Halimbawa, pagdating sa mga relationships, ganyan. Noon, inis na inis ka sa nanay mo, hindi mo maintindihan kung bakit hindi niya masakyan yung jowa mo. Kung bakit hindi niya feel yung jowa mo. Kung bakit marami siyang opinion sa jowa mo. Pero hindi ba't? Noong naging nanay ka na, naintindihan mo na kasi yung anak mo, ayaw mo rin naman mapunta sa kung sino-sinong jowa lang, di ba? Tama. Maintindihan mo bigla kung yung mga hinaing niya, yung padrama niya, pagiging sensitive niya pagdating sa jowa mo. Kasi ganun ka rin ngayon sa anak mo. 'Di ba? Hindi mo rin hahayaan na mapunta siya. Kasi syempre ikaw yung mas matanda, ikaw yung mas maraming alam, ikaw na yung mas maraming karanasan. So ikaw na yung nakakakita kapag ka ang jowa ay hindi okay para sa anak o hindi. 'Di ba? Magigets mo talaga bigla-bigla na kaya naman pala. 'Di ba? Hindi naman pala dahil sa masyadong OA o ang nanay ko o masyadong sensitive ang tatay ko, kundi dahil kasi at the end of it, kabisyo, they want the best for you. Yes. Yun naman talaga yun. Gasgas na yung mga salitang yun, mga kaibigan, di ba? Lahat, totoo yun, na lahat pala ng sinasabi sa atin ng mga magulang natin ay para sa atin. Di ba? Para sa kapakanan natin, para sa ikabubuti natin. Kaya wag po nating mamasamain. Minsan nagagalit tayo, nagdadabog tayo, nagtatampo tayo kasi nanay natin, ingay ng nanay ko. Paulit-ulit naman yung sinasabi niya, pero kung isusuriin mo pala talaga, diba? Kung isipin mo mabuti, para sa iyo din yun. At may intindihan mong lahat ito kapag naging magulang ka na rin. Totoo pala yun. Correct. Diba? Kaya obey our parents, obey your parents, respect your parents, diba? Love your parents, mga kaibigan. Huwag tayo magalit sa kanila kahit paulit-ulit yung sinasabi nila. Correct. Kasi gusto lang naman nila, ang punot dulo dito, gusto lang naman nila masaayos ang lahat. Diba? At kung ikaw naman ay parent, isa lang ding reminder para sa'yo that you are doing a great job.
Kasi may mga, syempre partner, Tuesday pa lang ngayon. Syempre may mga feeling yung mga magulang na parang, oh my God, nag-umpisa pa lang yung linggo, parang wala na akong ginawang tama. Nakita ko sa online class, yung anak ko hindi masyadong nagpa-participate. Tapos yung isa kong anak, tinuruan ko namang kumain na maigi, ang kalat-kalat pa rin. Tapos hindi matapos-tapos yung mga kailangang hugasan o kaya labhan. Di ba yung mga ganon? Tapos parang makikita mo sa Facebook yung mga kaibigan mo, ang gaganda ng mga bahay, ang aayos, ang lilinis. Samantala, tinitingnan mo yung bahay mo, parang hindi mo ma-achieve. Di ba? Parang, kaya tuloy, jungle, ang daming sabit, ang daming kalat. Correct. Jungle yung bahay, hindi mo ma-achieve yung mga nakikita mo sa Facebook, na mga kapwa mo nanay din, di ba? So, iisipin mo tuloy sa sarili mo na parang, hala, ginagawa ko ba ng tama? Lahat ng mga ginagawa ko, bakit parang wala akong ginagawang tama? Yun yung parang feeling mo. Pero tama ka rin, Mami. Feeling mo lang din yan. Feeling mo lang hindi mo ginagawa ng tama. Alam mo, natandaan ko itong isang TikTok video na ito. Yung isang babae, nanay, nag-rant siya. Pagdating daw kasi ng hapon, dumating yung mister niya. Tapos pagdating ng hapon, sabi ng mister niya, what? Nakapajama ka pa rin. Gumanon siya, yung mister. Tapos ang sabi talaga ng misis, what? Hindi mo ba nakita? Buhay yung mga anak mo. 'Di ba? Parang, parang, can't you see your kids survive today? Kumain sila na maayos, o ganyan, 'di ba? Tapos ang makikita mo lang is nakapajama pa rin ako at hindi ako nakaligo. Pero hindi mo nakita na yung anak natin nakakain. Yung anak natin buhay pa rin hanggang ngayon dahil sa akin yan. Nabubuhay yan. Kasi ibig sabihin, hindi sila pinabayaan. Naging okay sila, di ba? Nang dahil sa akin. Tapos papansinin mo lang. Ang papansinin mo, yung nakapajama pa rin ako, yung amoy maasim, okay? Alam mo, kumbaga parang, there are times na ma-feel mo na parang, hala, hindi ko nagagawa ng tama. Tsaka yan, yung isa pa partner, na parang, hapon na nakapajama ka pa rin. Hapon na hindi mo nagawa man lang na maligo o magpa-fresh. Pero samantala makikita mo yung mga kapwa mo nanay nakapag-Facebook live, yung mga kapwa mo nanay nakapag-lipstick pa, nakapag-selfie, nakapag-OOTD, samantalang ikaw hindi. Alam mo, lagi mo isipin, you are enough. And lagi mong isipin, you are doing a good job. The fact, tama. The fact na buhay yung mga anak mo hanggang ngayon. 'Di ba? Na healthy sila hanggang ngayon. Kumakain sila ng sapat, nakakausap mo sila, okay sila, 'di ba? It means that you are doing a good job. You are okay. Hindi mo alam, nanay, ang kwento ng mga taong maayos ang bahay. Merong meron ako nakitang partner, parang photo ng parang expectation versus reality. So expectation, sobrang ganda nung itsura nung kung nasan yung nanay na nagfe-Facebook live. As in, ang ayos talaga. May pa-flowers, may pa-vase, may, alam mo yun, ang ganda talaga ng setup. Tapos yung reality, dun sa kabila, partner, lahat ng gulo, tabo, kutsara, nakatambak lang sa gilid. Itinulak lang silang lahat. Itinulak lang lahat ng mga tambak, 'di ba? Oo, malay mo ganun talaga, 'di ba? Alang-alang sa picture, syempre, di ka naman kukuha ng picture na gulo-gulo yung bahay mo, 'di ba? Syempre gusto mong ipahanga sa FB friends mo. So kailangan na angguluhan mo ng maganda kung saan wala nakitang mga nakakalat. So ganun lang isipin mo. Huwag mong isiping buong bahay malinis, 'di ba? Makintabang sahig, walang sabit, walang kung ano-ano mga abubot kasi pinicturean lang yung angulo ng bahay kung saan maganda. Pero pag tiningnan mo yung buong bahay niyan, ganun din pareho lang kasi nga may bata sa loob ng bahay. Correct. Diba? Naalala ko lang yung binanggit mo kanina, balikan ko lang na yung nagtanong si Mr. Nakapajama ka pa rin. Diba? Ang dami sinabi nung nanay. Ang sagot ni Mr. Nagtanong lang naman ako, hugot na hugot ka naman. Diba? Sensitive agad. Yung belta. Ang importante, buhay ang anak natin. Hugot na hugot. Pero that's true. That's legit. True eh. Kasi may mga pagkakataon na pwedeng sabihin ni Mister na, nakapajama ka pa rin. May pagkakataon na pwedeng ang sagot ng nanay o ng kanyang misis will take it lightly. Pwede niya sabihin na, para rekta na tulog, 'di ba? Para wala nang kahirap-hirap, ganun. Pwede niyang gawing magaan.
Oo, pa-joke. Pero kapag kasi ang isang tao may pinagdadaanan, yung mga tipong yan, siguro sinabi mo sa kanya kung kailan nasunugan siya ng sinaing, nasunugan siya ng pinaplantsa, nalaman niya hindi mataas yung grade na anak niya sa online, samantalang chinutor niya na maigi. Yan, tapos nagdatingan ng mga bills, di ba? Correct. O kaya, sobra-sobra yung pag-aalaga mo sa anak mo, hindi mo pinalalabas, pero nagkaubo pa rin. Alam mo yung mga ganon. So, alam mo yung, nangyayari talaga yung mga kaletsyahan na ganyan sa buhay eh. Tapos, pagka nagpatong-patong na nangyari yan, tas sasabayan mo ng, hindi ka pa naligo, or, nakapajama ka pa rin, hindi, makakatanggap ka talaga ng hugot, partner. Makakatanggap ka talaga ng hugot, and lagi mong tatandaan, hindi naman huhugot ng ganyan yan, kasi gusto niya lang umarte. Minsan kasi, alam mo, may toyo naman talaga ang mga babae. Aminado naman talaga kami dyan. We are extra sensitive, aminado naman kami dyan. Pero maging extra sensitive din yung mga mister at yung mga asawa kasi malay mo, meron din kasi siyang pinagdadaanan. Meron hindi pa niya nakikwento. Totoo yun, oo, na hindi pa nakakwento. Oo. Legit talaga yun. Mga mga hugot talaga sa buhay. And alam mo, other way around, ganun din. Mrs. and mother, 'di ba? Para naman wag sabihin sa babae lang ko kumakampi, partner. Maaaring may hugot din si Mister diyan sa eksena niyang nakapajama ka pa rin. Kasi siguro para lang kampihan ko si Mister although hindi ko talaga siya kinakampihan at this point in time. Sa para sitwasyong ito. Si Mister. Para lang wag masabing hindi ako hindi ako para wag sabing hindi ako equal mag-isip, 'di ba? Pero malay mo may hugot din si Mister with saying that kasi baka naman he misses the you na nag-aayos. He misses the you na nakilala niya na sobrang who cares about how she looks and how she smells, 'di ba? Yung bang ganun, baka lang nami-miss niya 'yon. Pero hindi pa rin ako kumakapi kay Mister kasi nga the fact na hindi ka nakapaligo buong araw, may dahilan 'yan. Kasi may dahilan yan baka sunod-sunod yung ginawa mo na hindi mo na naisip, 'di ba, na maligo kasi inisip mo parang okay lang, hindi naman ako lalabas nandito lang naman din ako sa bahay, 'di ba? Kaya ganun ka. Pero yun nga, para kampihan ko lang din si Mister, baka lang din nami-miss niya yung yung ganyan kasi mo na dati postura ka, hindi ka na malabas na hindi ka nakakapag-ayos or hindi ka, alam mo yung ganun, ang tagal-tagal mo sa CR, alam mo yun? Baka lang may hugot din si Mister na nami-miss niya lang din yung portion na yun. Baka lang din, di ba? Baka yun din yung gusto niyang tumbukin, na gusto niyang i-remind. Kumbaga parang reading his lips na parang, di ba, ayaw niyang tumbukin na, ang pangit mo na ngayon. Kumbaga parang napapabayaan mo na yung sarili mo. Naglalangis-langis na yung mukha mo palagi, ang dumi-dumi na ng mga kuko mo. Di ba? Ayaw niyang sabihin kasi mas lalo kang ma-offend. Hindi pong, halimbawa, pwedeng, implied yung pagkakasabi niya, na ang ibig sabihin niya, pag-remind ito sa'yo na baka gusto mo mag-ayos ng sarili, di ba? Huwag mo pabayaan yung sarili mo. Oo, di ba? Mag-asikasuhin mo pa rin yung sarili mo. Tama, mga ganun tipo, huwag pabayaan. So, pwede mo rin tingnan sa ganung angulo. Pero tama ka rin sa sinabi mo, partner, kasi minsan sa sobrang bigat ng responsibilities at home, minsan hindi rin nare-realize ng mga mister, lalo na if they are working, syempre, sa mga offices nila. So, hindi nila nalalaman kung ano yung senaryo sa loob ng bahay. Kahit sabihin natin na sa loob ng bahay, minsan talaga nakaka-stress din yan Pag sunod-sunod na yung ginagawa mo, tapos feeling mo hindi effective yung ginagawa mo sa bahay, o yung mga ginagawa mo sa mga anak mo, talagang lalabas yung pagiging sensitive mo dito. Tapos ginatungan pa ni Mr. pagdating, di ba? Kasi hindi niya alam kung ano yung nangyari sa loob ng bahay. Talagang huhugot ng malaki si Mrs. na pagod na ako. Oo, ganon. Hindi mo alam ang nangyari sa loob ng bahay na to. Diba? Hindi mo alam kung gaano kasakit yung nalamunan ko dahil 15 times kung tinawag yung anak mo, hindi sumusunod. Alam mo yun? Hindi mo alam kung paano ako muntik madulas kasi sinalo ko yung anak ko sa hagdan para hindi siya mahulog. Alam mo yung mga ganon? Tapos huhugutan mo ko, sasabihan mo ko nang hindi pa ako naliligo, utang na loob ka. Diba? Yung bang ganon. And alam mo, ito yung nakita kong kagandahan nitong panahon ng quarantine I think we have all seen how difficult it is to stay at home. Yun na parang minsan may isip natin habang nagtatrabaho, tayo na nag-work sa labas, 'di ba? Tayo na mga may mga careers, 'di ba? Iniisip natin parang
pwede naman silang humilata sa bahay, humiga, or alam mo yun yung mga ganun. Pero no ang daming ginagawa sa loob ng bahay. And kung mabilis yung oras mo sa opisina, mabilis din ang oras sa bahay. Ibig sabihin, kung hindi niya man magawa lahat, kasi ang bilis lang din ng oras. Ganun. So, yun yung nakikita ko rin kagandahan nitong pandemic, nitong quarantine. Nakita natin how it is to be at home. So, dahil nakita natin yung sistema at kwento ng nasa loob ka ng bahay, then, siguro mas sensitive ka naman. 'Di ba? Mas sensitibo ka sa mga tao sa loob ng bahay, sa mga naiiwan sa loob ng bahay. Ganun. Yes. Ang usapang ito ay patungkol sa mga kaibigan nating talagang hands-on sa kanilang mga anak, 'di ba? Yung mga naiiwan sa bahay at yung talagang yung mga house managers natin, 'di ba? Yung mga sila mismo yung naglilinis ng bahay, sila mismo yung nag-aalaga ng mga anak nila sa loob ng bahay. Para po sa inyong usapang ito na kayo ay pinapahalagahan, 'di ba? Hindi binabaliwala yung effort na ginagawa niyo sa loob ng bahay kasi we understand. Tayo mismo, 'di ba, na na-quarantine, na lockdown sa mga kanilang bahay. Ngayon naintindihan kasi natin kung gaano kahirap ang magtrabaho sa loob ng bahay. Kung gaano kahirap gampanan ang responsibility sa loob ng bahay. So mabuhay po kayo. Halong eklabu. Mabuhay. Kaya again, uulitin po natin na you are enough and you are doing a great job. Huwag kang masyadong mag-alala. Maraming salamat sa mga kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, isang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon! Always your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kumusta ka na kaya? Alam mo, kahit naiisip kong baka forever single na ako, there's still a part of me na hoping, wishing, and praying na sana, finally, ay darating ka na sa buhay ko. Pwede kasing na-stuck ka lang sa malaedsang traffic sa lugar namin. O kaya, nalubak ang sinasakyan mo dahil sa walang katapusang paghukay ng Maynilad sa mga kalsada. Na sana nga, kapag natapos na sila, totoong dadaloy ang ginhawa. Pwede rin sigurong nakita na kita, nagkasalubong na tayo, pero dahil parehong malabo ang mga mata natin, kahit nagkabungguan, ay hindi pa rin tayo nagpansinan. O baka din kaya ay talagang naligaw ka lang. Pero bakit ko nga ba binabanggit ang tungkol sa walang katapusang traffic, daan o kalye sa paghintay ko sa'yo? Pasensya na ha. Lakwatsera kasi ako eh. Mahilig ako mag-travel pag may budget, time, o feel ko magbawas ng stress sa buhay. Gusto ko kasi makapunta sa mga not so familiar places at kahit paano, makahanap ng inspirasyon sa pagsusulat ko ng kung ano-anong hugot ko sa buhay. Alam mo ba na ang nakakasanayan kong puntahan ay ang mga lumang simbahan? Hindi naman dahil sa active ako sa pagiging servant sa parokya namin. At hindi ko rin naman pinangarap ang maging madre. Ang totoo, fascinated lang ako sa mga makalumang istruktura ng mga simbahan. Para kasing travel back in time ang peg at curious talaga ako sa historical background ng mga napupuntahan ko. Pero may isang bagay pa na talagang namamangha ako. Sa di ko malamang dahilan,
Tuwing magkakaroon ako ng chance na makapasok sa bagong simbahan, lagi na lang may ikinakasal o kaya ay may naghahanda para sa kasal. Kapag nakakakita ako ng ganito, madalas sumagi sa isip ko, kailan kaya darating na tayo namang dalawa ang pasok sa simbahan? Haharap sa altar at magsusumpaan. Ay, ang sarap talagang mangarap. Kung sa bagay, gawain ko naman talaga yon. Ang pangarapin ka. Pangarap kong sana ay makilala na kita ng harapan. At sa huli, tayo ang tunay na magmahal. Always your number one SM radio station. Love Radio. Koliala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday. Thursday na, no? Yes! Ang bilis. Palitan na ulit ang movie today. O kahapon pala. Wednesday. Kayo ba napanood nyo na yung Aladdin? Siyempre naman. May anak akong may Jonakers akong makulit eh. Na hindi ako tinantanan eh. Tsaka palalagpasin mo ba kapag kapogi ang bida? Will Smith eh. Hindi, tsaka ang galing ni Will Smith. Ang galing nilang lahat. Sobra, tsaka ang ganda ng babae. Masyadong pagka tumabi ka dun sa babaeng yun, kay Jasmine, mararamdaman mo talagang ang pangit-pangit mo. na hindi pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos. Mararamdaman mo pinagkaitan ka, no? Oo, mararamdaman mo talaga na may mga pagkukulang ka talagang malulupet. Pero ang galing ni Will Smith. Napanood niya na? Hindi pa. Hindi pa. Panoorin mo isama mo sobrang galing. buong family mo, langhen nyo. Oo, sobrang ganda ng sobrang galing ni Will Smith. Para sa akin si Will Smith talaga yung nagdala. Oo naman. Lahat sila actually. Kahit yung mga elepante, nagdala din Oo, sila din. Yung mga unggoy. Siyempre, para kumumpleto dun sa pelikula. Pero para sa akin, pinakamagaling Yung magic carpet din eh. Yung magic carpet din. Ang cute-cute nila lahat. Ang galing. Hindi ko napanood yung animated eh. Totoo ba? Ang luma-luma na nun. Doon nga nag-umpisa lang. Oh my God! Actually, talagang sobrang based doon. Oo, hindi ko siya napanood. Pero ito nung napanood. Hindi, sayang talaga, yung mga Cinderella, yung mga Snow White, yung mga basic. Kasi yung mga ito, mga ano na lang sila eh. Mga, basta, lifted from the original. Correct. Nanginayang ako. Oo, sayang. Kasi alam mo, kapag ka napanood mo yung original, memorize mo lahat ng kanta. I swear to you, kulang na lang sit-sitan ako ng katabi ko. Kasi nag-concert bigla. Gumagano po, make way for Prince Ali. Gumagano po. Kasi part siya ng childhood namin eh. Yung Aladdin. Oo naman. Actually natin. Oo Ang nangyari sa childhood mo? Ba't hindi na kasali si Aladdin? Iba yung childhood. Yung A Whole New World talagang memorize natin. Pag napakinggan ko nga sa Disneyland yun eh. Talagang parang wow. Kinikilabutan ka. Hindi mo pa napanood yung original niya na. Diba? Mga mga clip lang gano'n. Sila yun kasabay ng mga Beauty and the Beast natin. Mga pinapalabas na cartoon. Cinderella, Snow White, Beauty and the Beast. Yan. Lion King. Lion King nga medyo pa eh. Hindi ko na napanood. Medyo late. Pero di ba meron... Lion King is my all-time favorite. Yun ang all-time favorite kong di ba may lalabas din na Lion King na movie? Meron. Sa July. Yes. Sa July. Maganda yun. Sobrang ganda. Exciting talaga yun. Kaya nung dumating yung Lion King the musical dito sa Pilipinas, kasi ko napanood, mga 3 days akong umiiyak. Hindi kasi part ng childhood ko yung Lion King. Sobrang favorite ko talaga yun. Yung heartbreaking na part, doon yung namatay si Mufasa. Di ba? Ang ganda talaga nun. At saka yung favorite na part ko mo si Chris yung kilala niya. Nakikireact. Ganyan tayo kapag may kinikwento sa atin tapos kunwari, Ang ganda talaga, Ay, kalungkot naman. Oo. Kilala mo si Yung ba yung si Zumba ba yun yung video?
Ang ganda nung yun din isa pang antabayanan yung Lion King. Pero alam mo kung nakalimutan ko lang kasi nung napanood ko yung Aladdin. Gusto kong pag-usapan the next day. Pero since na bring up na natin, yung isang ewan ko pa, partner ko na pick up mo yung sinabi ni Genie doon na parang sinabi niya na isa sa mga wish na gusto niya talaga na gamitin nung master is magkaroon siya ng freedom. Kaya lang kapag yung master nagsisimula ng kumuha o kaya nagsisimula ng mag-enjoy ng kanyang mga wishes, ang nangyayari is hindi siya tumitigil. Correct. Kaya ang ending at nangyari kay Aladdin 'di ba? Alam mo yun na parang kaya ang ending kahit na pinapromise nung master na sige, yung third wish ko para sa iyo na makalayo ka na. Baka magalit. Hindi yan! Hindi po dito spoiler kasi luma na yung Aladdin Si Chris Super lang po ang hindi nakapanood. Mamaya makahabol ako, manonood ako. Papanoodin mo pa yung luma. Papanoodin mo pa yung luma. Pero panoodin mo din para makompare ko kung anong difference. Pero yung sinasabi doon ng Genie na hindi natatapos yung desire ng tao. Hindi nauubos. Na parang kahit masabi mo, promise, yung third wish ko makalaya ka. Normally, yun sabi niya normally, sa lahat ng mga naging masters niya, hindi lang naman si Aladdin yung una na niya naging master lahat daw yun, nag-promise na ibibigay sa kanya yung third wish na makalaya siya. Pero hindi binibigay sa kanya. Bakit? Kasi nga, once na nakatikim, 'di ba? Nakatikim ng yaman, nakatikim ng fame, nakatikim ng mga ganyan. Hindi na tumitigil yung desire na magkaroon pa. Kasi never daw na kontento ang tao. Talagang magkakamal yan ng gusto niya. Parang mga politiko, gano'n. Ay, nako! Yung pulang ilaw, tanggal mo. Sa'yo nakatutok. Dapat manood sila ng manood sila ng Aladdin Hindi, pero talaga nga, totoo yun na parang hindi natatapos yung kagustuhan ng tao. Never ending. Sobrang, ang English po dyan ay insatiable, di ba? Ano talaga siya, hindi natatapos. Gusto mo, nakakuha ka na ng kotse, gusto mo pa ng SUV. Pag may SUV ka na, naisip mo, gusto mo pa ng mas malaki, di ba? Hindi talaga siya natatapos. At mahirap kontrolin yun na bilang tao, di ba dati ang pinangarap mo lang magkaroon ng TV. Yung malaking TV sa bahay, nagkaroon ka na, hindi ka pa rin nakontento. Sa inyo, ano yung sinabi nyo sa sarili niya, pag magkaroon ako nito, okay na ako? Bag. Sa akin, cellphone yung 32. Hindi na ako magpapalit ng cellphone. Ito na yun, this is it. Pero patangin nyo, kung tinupad mo naman kasi yun, para kang tanga nun. Isipin mo, ikaw na lang nag-iisang naglalaro ng snake. Diba? Ikaw na lang ang katangi-tangi may backlight. Diba? So, diba? Pero nung nakuha natin yan, hindi rin tayo nakontento. Diba? Talagang nagkasampa tayo ng, mas masaya pala kung mas magandang cellphone. Ikaw, maganda yung tanong ni Tanghenyo na yan. Tanungin po natin, kunyari nasa FX kayo ngayon. Yan. Magtanungan kayo. Yan. O kaya kung nahihiya ka kasi hindi naman ganun kakapal yung mukha mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung bagay na sabi mo na pagka nagkapera ka na, titigil ka na. Diba? Yung diba? Na parang pinapangarap mo tapos hanggang doon na lang. Pero hindi natupad kasi nag-ano ka pa, nagnais ka pa ng so much more. Parang Aladdin. Ganun. Correct. Ayan na. Naku, nag-iisip-isip na. Diba? Wala kayong kakontentohan. Wala talaga. Hindi matatapos kasi talaga yan Alam mo, Tanghenyo, natatandaan ko dun sa isa sa mga lumang segment ng Tambalan. Sinabi ko to kay Chupe. Sinabi ko to sa Tambalan segment. Sabi ko na kahit magkaroon ako ng pera, kahit yumaman ako, hindi ako bibili ng Louis Vuitton. Sabi ko talaga yun. Ewan ko kung natatandaan mo siya, partner. Sinabi ko talaga yun. Sabi ko, bakit? Tsaka hindi ako bibili ng sunglasses na mahal. Okay na sa akin yung kasi Nagtutupib-tip, ganun. Yung may grado. Yung kapag sinuot mo para mas mataas ka ng isang level. Hindi nakakadapa, ganun. Hindi nakakadapa kasi may mga ganun sa level, diba? Yung mumurahin na sunglasses, siya, yung parang iba yung nakakabiktima yun, nakakadapa talaga, nakakahilo siya kahit walang grado. Yun yung promise ko sa sarili ko. Ano nangyari? Wala. Kinain mo lahat ng sinabi ko. Kasi yun yung perfect example na hindi natatapos yung kakontentuhan. Kaya kapag hindi rin natatapos ang kakontentuhan, ang ending nito,
lagi kang in search for what will make you happy. Kasi nga hindi mo na-appreciate kung ano yung meron ka. Diba? Kaya minsan, ang ginagawa ni Lord, binibigyan ka ng mga pagsubok para ibalik ka sa lupa. Diba? Hindi totoo yun. Para ibalik ka sa lupa. Yun yung ginawa kay Aladdin eh. Diba? Yun yung may gagawin siya. May gagawin yung tadhana. Mga gawa ni Lord din. Naman si Lord. May mga nakausap ko isang araw eh. So, may mga ganyan akong kemerut. Yung mga problema nyo, kemerut ko yan. Planado ko lahat yan. Planado ko lahat yan. Para bumalik ka sa lupa. Para mag-isip ka ulit. Para meron kang mga matutunan. Diba? At para maging matatag ka. Yung mga ganun. Para bumalik sa basic. Oo. Yung minsan nakakalimutan natin yung nakakalimutan natin. And ang basic is matutong magpasalamat kung ano ang meron ka. At yun yung key to happiness, mga kaibigan. If you know how to appreciate, talagang everyday mararamdaman mo, masaya naman pala ako. Kahit hindi mamahalin yung cellphone ko. Pero don't get us wrong hindi masama ang pag-unlad. Hindi masama ang pag-unlad. At hindi siya talaga masama. Kasi hindi naman pwedeng forever ka na lang ding mahirap. Kasalanan mo naman yun kasi okay na ako. Sobra mo naman tinanggap. Sobrang pagtanggap naman yan, di ba? Siyempre, ang ultimate goal mo rin, di ba, maging komportable yung buhay mo. Ang sinasabi lang, walang masama sa pag-unlad. In fact, walang masama sa meron kang pera eh. Wala rin masama sa pagyaman. Correct. Okay yan eh. Kasi mga pinaghihirapan mo ang ganyang klase mga bagay. Ang masama kapag ka nakakalimutan mo na o nagiging sakim ka na. Tama. Kung nakukuha mo na ang mga bagay na ito sa maling paraan. Yun na. Dapat magising ka na doon, no? Parang sino? Parang mga politika. Yung palang ilaw. Hindi mo dati gusto mo lang maging kunya SK chairman. Hindi ko na kontento. Ay, mali pa lang budget. Gusto mo maging konsehal. Hanggang sa tumaas ng tumaas. Magkaroon ka na ng maghangad ka na sa for a national position. Diba? Mas at walang masama doon walang masama sa paghangad. Kasi ganun ang tao. Oo, din tsaka pag halimbawa na-achieve mo na to, syempre para naturally, gusto mo mag-level up. Diba parang games. Natapos mo na yung level 99 ng Candy Crush, alam forever ka dyan, diba? Kung kaya mo nang mag-level 100, diba? Walang masama doon. Kasi nangyayari yan sa atin dahil nakukorrupt tayo ng sistema. Halimbawa, ikaw gusto mong SK chairman. Ang intention mo talagang... Ay, politiko talaga. Binalik ko na nga sa... Pinapakita na natin yung sistema. Sige. Halimbawa, yung intention mo is maayos. Kaso nga lang, nung nandun ka na, maraming pabor na nangyari. Yung sistema mismo. Kahit sabihin natin sa cellphone, yung system around you, parang kinakailangan, you want more. You want something more. Ganun ang nangyayari. Correct. Kumbaga yung mga idealism mo, nabali lahat yun. Na parang, nung dati, pinapangarap kong magkaroon ng posisyon sa gobyerno kasi gusto kong baguhin. Diba? Ang sistema ng komunidad ko o gusto kong baguhin ang sistema ng buong Pilipinas. Kaya lang nangyari, hindi ganun. Ikaw yung kinain ng sistema. Babalik ako sa bag. Kasi nakita ko may dalawang pulang ilaw na nakatutok sa sentido ninyong dalawa. So babalik na lang ako sa example ko tungkol sa bag. Small scale tayo. Small scale tayo. Doon tayo sa bag. Hindi, babalik talaga tayo. Hindi, pero ang sinasabi lang natin never ending. Gusto natin ng naghahangad tayo na naghahangad. Nasa sobrang paghahangad natin, minsan nakakalimutan natin na naging sakim na tayo. Hindi na pala tayo nakakapag-isip ng tama and we don't get to appreciate the little things. Diba? Correct. Ang isa sa mga perfect example niya na yung may nakita akong parang graphic noon isang lalaki na nagda-drive ng sasakyan. Hindi, mag-usap muna kayo isipin. Hindi, bike. Nakita tapos naka-big bike. Nakakita ng naka-big bike. So sabi niya, sana makabili ako ng ganyan. Nung nagkaroon na siya ng big bike. Hindi, yung naka-big bike, iniisip niya naman, sana magka-SUV. Tinitingnan niya naka-SUV. Iniisip niya, sana magka-SUV ako. Yung nasa SUV, tinitingnan yung helicopter. Diba? Ang iniisip niya, sana, diba? Kasi may naka-SUV ka na, di ba? Iniisip mo level up. Sana isang araw meron na rin ako sariling helicopter. Tapos babalik dun sa una. Tapos yung helicopter, sana may bike ako. Sana may bike ako. Pero yung babalik dun sa una, bago dun sa bike, merong isang tao na walang paa. Ang wish niya, sana may paa ako para makapag-bike ako.
So, kita mo na? Kita mo na. Kung ano. Ha? Kanya-kanyang processing yan. Kung paano nyo naintindihan yung sinabi namin, bahala na kayo dyan. Hindi, pero diba, sobra nating kinaiingitan yung ibang tao, naghahangad ng so much, pero yung ibang mga tao, simple lang naman yung pangangailangan nila. Correct. Tapos hindi nila, alam mo yun, yung ganon. Yun na yun. Bahala na kayo. Mas maganda siguro explanation ng teacher mo. Bigla kaming tinamad mag-process. Dito to, learn to appreciate. Napaka naman kumbaga simple siyang kung iisipin, pero hindi natin nagagawa lahat. Yung mag-appreciate ng mga maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, ito naman pala talaga yung makapagpapasaya sa'yo araw-araw. Kasi minsan nakakalimutan natin yun natatabunan na kunyari may cellphone ka na ngayon nakakita ka ng bago. Hindi naman matatapos yan Oo, nakakita. So hindi mo na na-appreciate ngayon yung current mo, yung existing mo na cellphone kasi nakakita ka ng bago. So pag tatry nating baguhin yung mindset natin, bibigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na practicein na hindi mo na tumingin sa bagong cellphone para ma-appreciate natin yung luma. Siguro araw-araw masaya tayo. Diba? So learn walang masama sa pag-unlad. Okay lang din na mag-level up ng cellphone. Parang tanga kung 32 pa rin yan hanggang ngayon. Ang dami na lumipas, diba? Pero balik-balik din sa lupa para hindi masyadong maging sakim. Yan. Basta pag alam mong mali na yung paraan na ginagawa mo para makuha ang isang bagay, then kailangan magising ka na. Tsaka tipong utang-utang ka na. Hindi na maganda. Para lang, anak ko, sasalanan na naman to ng social media. Palibasa, nakita mo, nag-post yung kaibigan mo bago yung cellphone niya. Masarap din talaga bumalik sa basic. Parang inihaw na baboy, di ba? Marinated, marami kang pinaglagay. Pero subukan mo kung minsan mag-ihaw yung asin lang. Masarap din, Masarap din naman talaga. Oo. Tapos mainit na kanin lang. Sarap. So ngayong araw na ito, learn to appreciate. Wag okay ang lumipad, okay ang mangarap ng malaki. Basta wala kang matatapakang ibang tao, yun yung mahalaga po dyan. Okidoki? O mamaya alas 9 tayo magkakabanding-bandingan mga kabisyo para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kang Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Walang problema. Hey, tambala na ay hatid sa inyo ng Love lang. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Sana kabisyo tumigil ka nakaka-chismis sa Biyernes na ipahinga mo yung bibig mo. Baka gusto mo magpahinga ngayong araw ng Biyernes. Diba? Lunes, nagsimula ka na mag-chismis. Huwebes, nag-chismis. Friday, pahinga mo na. Alam mo, ang chismis pa naman, alam mo, wala lang. Recently lang, I've been through something. Tapos dun ko talaga napatunayan na ang chismis, oh my God, sobrang naiiba. As in talagang, ay nako, parang, ano? Parang kumbaga, halimbawa, ang chismis, nanganak siya ng lalaki. Pero pag dumating na sa ibang tao, ang ipinanganak, hindi lalaki. Rabbit. Rabbit, tsaka squirrel.
Yung nga sabi ko nga nagkaraan na nadadagdagan, nababawas. Sobra! Iba yung facts Ibang-iba. Naiiba. At malalaman mo talaga kapag ka, iba yung facts, kapag ka tinanong mo siya kung mga detalye, hindi na siya makapagbigay ng mga detalye. Correct. Kapag ka ganyan na hindi siya makapagbigay ng detalye, malamang kasi chismis lang kasi. Yan. Fake news. Tama. Yan. Sana po ngayong araw ng Biyernes, hanggang Linggo, pahingan nyo naman bibig nyo. Nagkakasugat-sugat yung si Dulo. Iba may ganon dito sa Dulo. Ganon, no? Kakadada. Tsaka yung mga nguso ng mga chismis. No. Napapansin nyo ba? Namamaga yung nguso nyo. Alam mo dati, kaya ako gusto mag-take up ng psychology kasi gusto ko maintindihan kung parang... Bakit sila nang gagawa ng chismis? Bakit yung tao parang na-excite sa chismis? Okay. Di ba parang bakit psychologically may ganun tayo na parang bakit gusto natin ng mga controversies? Oo, gusto natin. Tingnan mo yung mga YouTube channels na sumasabay sa controversies. Hindi ba't yun yung mga talagang million yung mga views? Yung kay Tulfo. Diba? Kasi controversial na sinampal ng anak yung nanay. Diba nagkakahulihan ng mga asawa? Yan, diba? Talagang ang daming nanonood. Ang daming nanonood. So gusto ko kaya noong bata pa lang ako, gusto ko na maintindihan kung bakit ganun yung tao. Parang na-excite tayo sa idea na may nasasaktan. May na-excite tayo sa idea na yun nga na may ginawang masama yung iba, yung mga ganun. Dalawang bagay lang ang manifestation yan, partner. Either gusto mong matuto or maging chismosa din. Baka doon tayo sa gusto ko maging chismosa din talaga. Gusto ko maintindihan kung ba't ako chismosa. Kasi kung i-analyze din natin yung kanyari, di ba? Totoo nga naman, pag nanonood ng mga controversial na mga videos, tayo mismo pwede naman natin tigilan. Pero bakit tayo mismo gustong-gusto rin? So tayo mismo, may parang hindi mo mapigilan yung pagka-chismosa din. Oo, tsaka parang kapag ka chismis, lalong-lalo na kung juicy siya. Oo. Gustong-gusto mo talaga yun. Tapos magme-make ka na ng judgment tungkol sa tao. Tama. Kaya 'di ba yun yung parang kailan mo natin napag-usapan to ng isang araw. Kaya kawawa lagi yung yung biktima ng chismis kasi nadagdagan na, nabawasan na yung kwento. Tama. Tapos ang sama na ng tingin mo sa tao. Tapos yung tao, wala ka malay-malay. Na pinag-uusapan pala siya sa buong building. Diba? Nakaka-lurky. Kaya sabi ko nga, it takes a lot of strength para maging para pag yung pinagdadaanan ng isang biktima ng chismis Talagang lakas ng loob, tibay ng dibdib at kapal ng mukha yan Tama. Pero itong mga to, magpapatibay din talaga sa'yo. Yan. Tama. Iniisip ko kung anong mukha ng actually wala po talaga mukha ang mga chismosa. Puro bibig po sila. Bibig lang yan, partner. Tingnan niyo po pag may sugat sa gilid ng bibig. Walang mukha, puro bibig. Wala po silang mata, wala silang ilong. Isang malaking bibig po sila. Mahaba yung nguso. Naging biktima na. Ako nagkwento na ako na isang araw na naging biktima ako ng chismis dati, 'di ba? Yung akala nila na nakaw ko yung sales ng fishball. Kayo anong chismis sa inyo na na nadagdag o nabawasan na hindi naman totoo? Yan. Sa'yo kay Chuper. Ikaw, partner. Ayoko nga. Chance mo na to, partner, para i-clear yung sarili mo. Yun pa yun yung sinasabi ko No matter how hard you try. Ayoko nga mag-share. Diba? Tingnan mo, ayaw mo mag-share. At kahit mag-share ka, partner, kunyari magsabi ka, di ba sabi ko nga sa'yo, para i-clear mo na yung side mo, ganyan. No matter how hard you try, kahit na mag-clear ka pa ng side mo. Kahit diba? maghapon ka mag-explain. Kahit maghapon ka mag-explain, may kasama kang PNP, ganyan. Di ba yung nangyari? Di ba, halimbawa yung kay Bikoy ngayon. Di ba? Kahit naman mag-explain siya or whatever, ako wala akong masyadong alam tungkol dun sa issue niya. Nabuo na yung yung opinion ng maraming tao tungkol sa kanya at iba-iba yon at hindi niya kayang pigilan yon. Correct. Diba? Kasi ang prinsipyo ko dyan, the more kang nag-share ng info, ng mga controversies mo sa buhay, lalong nagkakaroon ng idea yung mga tao at iba-iba yan ng pagkakaintindi sa kwento mo. Totoo yan. Kaya nga minsan yung aggrieved party, pinipili niyang maging tahimik. Oo. Diba? Kasi tapos may isip ng mga tao, ba't kaya siya tahimik? Dalawa lang bagay. Silence means yes. Ang tawag
ganun mag-isip. Ay, tahimik, siguro, totoo. Diba? Diba, tingnan mo, pero sa totoo lang kaya, yung katulad nga na sabi mo, partner, kaya siya pinipili maging tahimik kasi nga, kapag ka nagsalita siya, maaaring ma-misinterpret na naman. Iba na naman yung chismis. Yan, totoo yan. Tsaka, the more ka nagsasabi, hindi mamamatay kasi yung yung chismis tungkol sa'yo. So, pag nanahimik ka na lang, hindi mo sila mapagod at maghanap ng ibang chismis naman. Totoo. Diba? So, yun yung sa akin. Sa'yo, Tanghenyo. Ikaw, Tanghenyo, anong chismis tungkol sa'yo? Gusto ko yung mga nung araw. Nagnakaw ka ba ng Liwayway magazine? Wala akong maalala na chismis. Kasi siguro hindi ko siniseryoso eh. Or baka, pinapansin. Or baka feeling ko kasi yung mga taong chinichismis, yung mga taong showbiz yung life. Or pwedeng kinaiinggitan ng buhay. Yung gano'n. Posible. So, ibig sabihin, walang nainggit sa'yo? parang ang corny ng life mo. Wala nang chismis sa'yo, Tanghenyo. May mga chismis, pero parang siguro, hindi ko pinapansin talaga. Dinededma mo na lang. Kasi, so, kaya hindi siya naging big issue. Kasi kumbaga hindi kumagat sa akin, kaya hindi ko sila maalala. Paki ko sa inyo. Masaya ako. Diba? Ano sabi mo na isang araw? The hell. The hell. Totoo yan kasi the more mong pinapatulan ng isang chismis, lalo silang gaganahan. True. Ang mga chismosa alam mo yung talagang yung drive nila. Ayan, ako, talagang ito ang sinabi. Parang may sequel na kagad. May sequel. Totoo yan. And then, tsaka mag-create sila ng image mo eh. Gagawa sila ng, alimbawa, ang chismis ay nilandi ni empleyado. Yan, yung boss niya. Yan. Diba? Chismis lang, di naman, diba? Pero ang nakita lang na eksena, nasa parking lot magkasama. So yung mga tao, hinampas lang. Ikaw diba? talaga, Ikaw sir? talaga, sir? Kasi si sir nagbiro. Uy, parang pumapayat ka. Hindi syempre ikaw kinilig kasi nagpapayat ka. Ikaw talaga, sir? Yung nakakita. Nakita na. Yung nakakita, sakto Makati ang dila. Diba? May singaw ang gilagid. Kating-kating ng ikwento. Anong bubuo niyang sabi pagpasok niya? Pagpasok niya, bibig niya lang yung laki-laki ng bibig niya. Sa opisina. Alam niyo ba? Nakita ko magpangalan ta, kunyari, Procopia. Kabats ni Tanghenyo. Hindi, alimbawa, Telma. Lumada. Telma na lang. Lumada. Yung mga hindi kilala. Telma na Telma. Hindi. Mga 80s. Yung mga hindi kilala, siguro. Yung Labutsing. Hindi kilala. Si Labutsing. Alam mo, baka mali naman pagkakaintindi ng mga tao. Telma na Telma. Diba? Mapapasok ka ngayon. Hindi isip ka ng millennial na pangalan kung talaga. Oo, kung talagang millennial ka. Hindi ako millennial. Ako 80s lang yung mga natatanda akong pangalan eh. Vilma, Nora, Malu. Huwag na nating pagdebatihan yung Telma. Di papasok ngayon sa opisina. Sabihin mo, uy, alam mo si Telma? Kasama ni Sir. Hindi syempre ngayon, bakit? Ano pangalan ni Sir? Ramon. Yan. Ramoncito. Yan. Lagyan natin ng sito. Ramoncito. Yan. Ay, talaga? Alam mo yan, si Sir Ramoncito talagang noon pa man. Diba? Noon pa man, duda na ako dyan. Talagang yung mga tinitira niyan, yung mga bagong empleyado. Diba? Tapos yung isa naman, alam mo, yung si Telma, dati pa, pag-apply pa lang yan, yung skirt pa lang yan, alam ko na agad malandi yan. Diba? Pero, tapos kaming kinikwentohan mo, syempre may reaction din kami, kapwa chismosa din eh. Sa utak ko naisip ko, oo nga, no? Sino? Mga follow-up question. Diba? Anong ginawa sa parking lot? Ginanon. Ay, ganun ba? Kaya pala ako dati, hinampas-sampasin ako. Diba? Mahilig pala talaga siya. Nagkaroon ka na ng imahe yung boss mo. Yung boss mo nananahimik. Ginanon lang naman. Malay mo nga, pat on the back. Uy, good job, Telma. Diba? Pero sama ka, mag-meeting tayo sa labas. Yung isa nga, tama perfect yun. Naalala niya na, ay, ginanon din ako dati. Di ba? Parang feeling niya tuloy, ang dumi-dumi ko. Di ba? Biktima din ake. Di ba? Pero sa totoo lang, wala namang katotohanan. Ganun po yung chismis. At ang mga chismosa, nagkakasundo sila. Nag-agree sila sa opinion. Tama ka dyan. Gusto nila yan. Natutuyuan sila ng lahoy pag walang na-chismis. Nakita mo yung may puti dito sa gilid.
Bumubula-bula ni laway sa gilid. Oo, totoo yan yung puti-puti. Sobrang dami na gustong ikwento. Natataranta. Di ba parang teacher? Di ba? Sa sobrang dami sinasabi, bubula yung di ba? Yung laway sa dito gilid. Kasi ang dami niyang ang dami niyang lecture. Nako kayo mga Ganun-ganun chismosa. yung mga chismosa. Oo, hindi, huwag niyo pong isipin laway yan. Lason po yan. Bumubula na po yung bibig niyo. At kapag pinagpatuloy niyo pa yung chismis na yan, naku, bukas mo hindi nabubuka yung bibig niyo. Correct. Wala lang. Ako para sa akin, kung halimbawa, biktima ka ng chismis, tapos alam mo naman na walang katotohanan, of course, masakit na maging biktima. Masakit na ikaw yung tinitira, masakit na ikaw yung yung puno na binabato, 'di ba? At kaya bato-batuhin ka. Tapos wala kang gagawin. Imaginein mo lang parang 'di ba? Wala kang gagawin, binabato ka. Masakit talaga 'yon. Kaya lang hindi mo makokontrol kasi Basta kung alam mo lang kung ano yung katotohanan, stick ka lang doon sa katotohanan. Tama. And you need not explain to everyone. Correct. Ganun talaga. Saka yun lang ilagay mo yung sarili mo doon sa tao na biktima ng chismis. Di ba magagalit ka rin? Kasi wala ka namang ginagawa, tapos kung ano-anong maririnig mo sa paligid na kwento tungkol sa'yo, tama. Again, wala namang katotohanan yun. Di ba? So, iwasan po ang chismis, mga kaibigan. May karma po yan. May karma. may kahinat-nat, may kalalagyan ng mga ang mga chismosa sa world. Itigil na yan. Tama naman si Chuper, di ba? Friday na. Mamahinga naman kayo. Nung Monday pa yan. Hindi pa tapos. Nakakaloka. Walang ibang ginagawa. Yun pa. Ako para sa akin, on a good day, kapag ka ikaw yung biktima ng chismis, lagi mong iisipin na at least ikaw may iba kang ginagawa. Wala silang, siguro kawawa sila, wala kasi silang ibang ginagawa. Kaya hindi sila nagiging productive Di ba? Kasi sa halip na yung oras nila, i-spend nila para para ayusin yung trabaho nila. Yan. Kaya magsulsi ng kumot. Ayusin ang buhay nila. Kumuha ng bagay-bagay. Chismis na lang. Bumubula-bula yung ano sabi mo, Tanghenyo? Ang sa akin naman yung perspektibo. Kaya pag chismis ako, natutuwa ako. Ay, talaga ba? Kasi ang lakas maka-showbiz. Kaya kasi pinag-aaksihan kanila ng oras. Tama. I'm so important. Ay, pwede mo rin isipin yun, Tama, magandang perspective din yun. Magandang perspective Sikat pala ako nila, pinag-usapan nila, mali naman yung pinag-usapan. Pero pinag-aaksihan nila ako ng oras. Bakit may tinuturo ka sa labas? Sabi ni Tanghenyo, may mamasaya sila. Mag-ingat ka sa pagturo, baka sabihin. Baka manuno ka. May monitor sila sa labas, papakinggan na pinag-uusapan natin. Wala akong pinalaman sa inyong dalawa. Ang opinion po ni Tanghenyo at ikaw, Super, ay hindi po opinion ni Nicole Yala at ng Manila Broadcasting. Well, kanina, partner, wala kang tinuturo, pero yung mata mo nakatingin sa bandang kanan. Hindi Ano ang sabi ko sa unang parte ng tambalan, di ba? Meron ako recently na pinagdadaanan, di ba? Hindi yun connected dito sa office. Huwag na kayong dalawa, bala kayo dyan. At minsan pa, hindi, pero tama yung point nito. I like that point. Alam ko tama yung point. Point ni Panginoon. Hindi, kako. Sakto yung pag-point ni Tanghenyo. Tama yung point niya when he said na pwede rin kasi I always say on a good day. Kasi on a bad day kapag yung feeling down ka, hindi mo maiisip yun diba? Pero on a good day na sana it's a good day for you today. On a good day na good yung mood mo, pwede mong isipin dun sa aspetong yun na oh my God, pinagpipiestahan nila ako. Ka-importante para pag-usapan nila, diba? Para pag-aksayahan nila ng 30 minutes of their time. Diba? Sa dami-dami ng gawain nila, diba? Mga problema nila, talagang nag-aksaya sila ng oras sa'yo. Diba? So, mahalaga ka sa buhay nila. Yun ang isa sa pwede mong tingnan na anggulo. Isa pang nature ng chismosa, hindi pong lalo mapagapaiigtingin yung galit ng tao. Ay, paano? Diba? Paano yan, partner?
Ganito kasi yan eh. Paano yan, partner? Naku, Hindi ko- tama, Hindi ko tama. alam yung tip na yan. Sige. Hindi yung nature ng chismosa, ganun. Naku, tama ka sa kwento mo. Hindi pong, dapat manahimik na lang to. Ang tigil mo na yan. Oo, hindi. Wakala ka mapapala dyan. Hindi. Oo, hindi. Ang chismosa, Lalong magte-trigger na magte-trigger. Kasi magkikreate na sila ng Oo. opinion. Ano Naku, pa yung tama sabi? ka. Yung sabi nga ni Tanghenyo, di ba na, oo nga no, hinawakan nga nila. Yan. Diba? Sasakyan na Samantalang- sasakyan. Di ba, parang feeling ko in a conversation, parang yung, ewan ko kung merong, sa ilang percent yung magsasabi na, uy, tigil na Diba? natin Pwede to. mo namang- Parang wala. Diba, parang wala. Eh kasi nga chismosa din yung mga nasa paligid. Oo nga, totoo. Oo. Parang walang magsasabi na, uy, wag naman Ang kayong sasabihin, ganyan. Humihingi pa ng detalye. Oo, Talaga? talaga. Sino nagsabi? Oo. Di ba puro follow-up question? Hanggang sa makita mo yung nagchichismis ng gigigil na rin. See? And Diba? so ibig sabihin, ang kine-create nito ay anger. Tama, Ang kine-create hatred. nito ay hatred. Ang kine-create nito negativity. Fake news. At saan galing ang negativity? Saan galing ang hatred at galit? OMG kay Satan. So confirm ang mga chismosa po ay mga alagad ni Satanas. Diyos ko Lord. Diba? Oo, kaya yung mga nagkukumpul-kumpulan ngayon sa loob ng opisina, naku, tas gumagawa ng chismis, naku, kulang na lang si Satan sa tabi nyo. Sino sila? Ang nalaman niyo. Ay nako, chismis be like. Ganon talaga. Well, sana hindi ka biktima ng chismis. At kung biktima ka man ng chismis, kabisyo, sana naman ang prayer namin ay maging matatag ka sa gitna ng lahat. Tandaan mo, at laging sinasabi ito ng tambalan, walang forever. Lilipas din yung issue na yan. And kung ikaw naman chismosa, baka pwede mong hanap, o kaya ikaw yung nasa grupo ng mga nang-chismis. Baka meron namang parte ng puso mo na magsasabing, uy, wag na natin silang pag-usapan. Diba? Yeah. Parang katulad lang yan ng, diba? Kaya gusto ko maintindihan yung psychology ng tao eh. Bakit? Kapag ka prayer brigade, ang pinasa sa'yo, hindi mo tinatapos basahin. Yan. Pero kapag ka, ako tinatapos ko. malaswa, kapag ka malaswa, Tinatapos ko rin. Balan sila. Hindi ba aminin nyo na kapag ka malaswa, pasa. At tingnan mo, sa chat group na lang natin. Sino sa chat group natin ang ever nag-post ng link ng prayer? Diba? Pero, diba kapag mapagkakakitaan, pag tungkol sa chismis, yan. Naku, ang kaya- dami sunod-sunod. Super Puso. Ay, nako, nakakalurkay. Well, ganun talaga. So yun ang request namin Friday na mga kaibigan. Baka gusto mo ipahinga yung Baka bibig lang. mo. Baka lang naman, ipahinga mo naman Saturday, Sunday, gawa ka na ibang mga makabulhang bagay, ganyan. Tama. Sugat-sugat na yung bibig mo. Pag hinumin mo muna. Ay, partida, may sugat pa yung bibig niya. Paano kaya kung wala? Wala pa. Isipin mo, yung may singaw nga, di ba? Ang sakit-sakit. Hindi ka makapagsalita na maayos. Ito, Correct. sugat-sugat na yung Tuloy pa gilat. rin. Di ba? Itigil mo na yan. If you do not have anything good to say, don't say it. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your weekend. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang